Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat mga bay. Ito po si Senador Bato de la Rosa ay bibigyan na po ito ng arrest warrant ng ICC. Dahil ayon dito sa ICC, sa patuloy ng pandididma ni Ronald Bato de la Rosa dito sa tawag sa kanya ng ICC, ay maaari daw po ito ma-issue ng warrant of arrest dahil dito sa ginagawa ni Bato de la Rosa. Kaya nako de la Rosa, mukhang dito ka pa yata sasabit dahil sa pandididma mo dito sa mga taga-ICC na tumatawag sa iyo. Kaya mukhang katapusan mo na talaga, Bato de la Rosa. Sablay ka talaga dito sayang yung karera mo sa politika. Kabata-bata mo pa. Kabata-bata mo pa, pero yung galawan mo talagang hindi hindi pangmatagalan na galawan, pangsamantala lang. Kaya pakinggan natin mga kababayan. Posible namang daw mas makasama. Ito, pakinggan natin mga kababayan. San Miguel Premium All Malt, expertly crafted European style lager, full flavored. Daw mas makasama pa kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang pandededma niya sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, posibleng ma-issuean pa ng warrant of arrest si Bato dahil hindi niya pinapansin ang request ng ICC na ma-interview siya kaugnay pa rin sa investigasyon nito sa war on drugs. Sinabi yan ni Conti kasunod ng kumpirmasyon ng senador na may natanggap siya mga email at tawag kamakailan mula sa nagpakilalang kinatawan ng ICC. Pero hindi niya ito sinasagot dahil hindi raw siya naniniwala na galing nga ito sa International Court. O itasilid mo, it's tantamount to recognizing their jurisdiction over us. As of now, we do not recognize their jurisdiction over us. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Conti. Magandang umaga. Una po sa lahat, confirm lang po namin itong sinasabi po ni Senator Bato na tumatawag sa kanila. May information po ba kayo na ICC representatives kaya talaga yan? Hindi ko nakita naman yung mismong message, pero alam ko na makikipag-ugnayan yung ICC kay Senator De La Rosa. And on the other hand, sabi ni Senator De La Rosa, meron daw kumontak sa kanya. So, kung baga, pag-connect na lang kung yung bang mismong sinasabi ng ICC na pakikipag-ugnayan, yun na ba yun? Senator De La Rosa is correct in taking steps to verify the authenticity of the communications, but I would caution him to be circumspect. Kung baga, aralin niya ng mabuti kung sino ba talaga ang sumusulat sa kanya. Kaya hindi ko alam kung paano niya ini-snub at ilang mga communications ang ini-snub niya, pero kailangan maging mas matalino siya tungkol dito. Pero sa pagkakaalam niyo po, attorney, based on the process, ganyan po yun, kailangan siyang ma-interview. At paano nga itong ginagawa niya na sinasabi niya, ini-ignore niya? Anong implication po niyan? Kapag ikaw ay naging suspect sa isang investigation ng ICC, ipapatawag ka at iimbitahan na ma-interview on cam, on the record. May mga tanong at merong mga mag-oobserba at magtatanong sa'yo na mga abogado ng ICC. So, essentially, para siyang deposition kung tatawagin, video deposition. Yung pag-isnab niya sa ganitong imbitasyon na kusang loob sana siyang makakapagbigay ng impormasyon, pwedeng mag-escalate o tumungtong sa punto na, kasi critical na malaman ng impormasyon, makuha ang impormasyon tungkol sa kanya or galing sa kanya, mag-aakyat ito sa punto na sa pilitan na siyang papupuntahin o i-interviewin kumbaga at maaring ang ma-issuean siya ng warrant of arrest. Pag yung warrant of arrest po ay na-issue, kung sakali ano po yan, makukulong ba siya or kukunin ba siya dito? Paano po mangyayari?
Ang warrant of arrest ay instruction sa kung sino mang pulis na hulihin ng isang tao at i-deliver o ibigay doon sa jurisdiction or custody ng isang judicial authority. At sa puntong ito, yan yung ICC. So, ang essence niyan ay inuutusan sana yung PNP, the National Police of the Philippines, where he is found, to arrest him, take him under custody, and bring him to the court. The seat of the court is at The Hague. At doon din magsisimula ang trial kung sakasakali. Itong mga ini-issuehan ng warrant of arrest, ito lang talaga yung pinaka-importante. Sila yung kinikilala na most responsible or those who bear the greatest responsibility for crimes against humanity in the Philippines. Kaya sa ganitong bigat ng pinapatong sa kanya, nararapat lang na magkaroon siya ng pagkakataon na kontrahin yung ebidensya sa kanya sa isang judicial arena. Umaga, hindi lang sa public na magbabatuhan ng akusasyon. Ito, harapin na niya sa korte yung mga aligasyon. Pero yung binanggit nyo na kahit sinong pulis pwedeng utusan na mag-serve nitong warrant, but ang minimaintain kasi ng ating gobyerno, we're not under the jurisdiction of ICC. So, pwede ba nilang gawin dito yun sa Pilipinas? Alam nyo, maraming paraan pero marami ring dahilan. Yung paraan ng pag-aresto sa isang tao, sa totoo lang, isang otoridad lang ang maaaring mag-execute niyan dito sa Pilipinas. Yan ay ang sangkapulisan, pwede rin by extension yung NBI, which is under the Department of Justice. Yung law enforcement authority, ang kailangan lang naman yan, ma-turn over sa authorities ng police din ng ibang bansa na maaring miyembro ng ICC. Ngayon, bakit gagawin ng pulis yun? Maaring clearly upon the orders of the President, and the President may be compelled under different motivations. Pwedeng because of an extradition request, because of Interpol agreements, at pwede rin dahil sumusunod lang talaga ang Pilipinas dun sa batas na lagi nating ini-invoke sa batas at international order na lagi nating ini-invoke dito sa West Philippine Sea. So kung may ganitong mga international decisions, orders na ipinibigay sa Pilipinas, di ba dapat kilalanin naman natin to? Nasa interest ng Pilipinas na kilalanin ng isang international warrant of arrest. Huli na lang po, pero ibang topic naman po tungkol dito kay Kerwin Espinosa dahil nagsabi siya na handa raw siyang tumayong testigo sa ICC laban sa drug war. Tingin niyo po ba makakatulong yan at pwede niya pa po ba yung gawin considering na parang self-confessed po siya na drug lord? Sa ngayon, pwede pa kasi nasa investigation stage pa lang naman yung ICC. Kung magvo-volunteer siya, ibang usapin pa yung kung isasalang ba siya sa trial. At tingin ko ganun ang tungungin niya na sige, kung anong masasabi ko, baka pwede niyo magamit sa trial. Nga lang, malabo pa kung ano ba yung alam niya. Sa ngayon, ang nakikita ko, si Kerwin Espinosa ay biktima ng war on drugs. Siya ay namatayan, siya ay nakulong, siya ay napilitang magtumistigo laban sa ibang tao, and so forth. Bilang biktima, may karapatan siyang mag-participate o makialam dito sa mga proceedings. Pero iba pa ang pagiging witness. Depende yan sa kung anong sasabihin niya. Kaya, mas maganda siguro or mas mainam or mas kukunin siya ng ICC kung ang kanyang testimonya ay patungkol na hindi lang na nangyari yung EJK sa Pilipinas kasi na-establish na yan kundi sa kung sino ang may kasalanan. Kaya if he can identify who is the most responsible or who are responsible for crimes against humanity, for these extrajudicial killings in the Philippines, if he can point to the hierarchy that perpetrated these crimes, then perhaps he could be treated as an important or significant witness. Okay, maraming po salamat kay Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga Ayan mga kababayan, no? Bato de la Rosa. I-issue na ng arrest warrant dahil sa kanyang katigasan ng ulo or kanyang kayabangan. Kayabangan to yung mga ganito. Yung tipong wala kang nirespeto dahil feeling mo alam mo yung batas. Dahil feeling mo mataas ka na tao, kaya or mayroong nasa likod mo na walang kinikilalang batas.
Diba? Pero dapat umpisa pa lang Bato de la Rosa, inaharap mo na yan. Para kung sakasakali man meron ka dyan pananagutan, hindi na tatagal yan. Maayos mo agad yan, mapaplansya mo agad yan. Dahil isa ka namang senador ngayon. Yun nga lang, sa susunod na eleksyon, hindi ka na senador. Kaya yan ang ikaka-problema nyo dito sa ICC. Dahil lahat kayo mukhang hindi na mananalo pa. Ultimo mga Duterte, hindi na mananalo. Wala ka na. Yung vice president mo na inaasam-asam mo maging presidente, mukhang matatapos na. Mukhang may impeach pa. Dahil siguro, alam nyo, nakakalungkot man isipin, pero parang ano na ito parang karma. Tadhana na mismo yung naningil sa inyo. Dahil sa pinaggagawa nyo dito sa bayan natin, dahil sa EJK na yan. Kaya sana ngayon pa lang umpisan mo na. Makipag-ugnayan ka na sa ICC bago ka pa mabigyan ng warrant. Dahil kung magkakaroon ng warrant, mas delikado yun. Mas nakakahiya. Kahit anong angas mo dyan, kahit anong yabang mo dyan, kung may warrant ka na, wala na tayong magagawa dyan, kondisyon din yan. Diba? Katulad kay Kibuloy, diba? Kahit ano pa ang pagtatanggol nyo kay Kibuloy, dahil may warrant ka, napilitan pa rin siya lumabas. Walang nagawa ang inyong mga kapangyarihan. Kaya habang wala pang warrant, lumabas ka na, ayusin mo na yan, Bato de la Rosa. Para rin naman sa iyo yan. Diba? Hindi naman yan para sa amin.